Oy, part 10 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Pa-flashback ng slide sa point of view ni For kung saan pa-diary na naman ang bata ukol sa pagkagulat niya nang tanungin daw siya ni Zagan kung gusto nitong maging anak nila ni Neffy, na lubos niyang kinatuwa at napagtantong masaya siyang kasama ang mga ito. Ngunit sa kabila raw ng sayang kanyang nadarama ay doon din ang takot na baka makalimutan niya na ang paghihiganti niya sa pumatay sa kanyang magulang. Sorry nga raw kila Zagan at di niya maaatim na manatili ng may bigat pa sa kanyang dibdib, at salamat nga raw sa pag-offer nito sa kanya na maging anak nila, bye-bye mua-mua. Rekta pinuntahan na nga nito ang kastilyo kamakailan kung saan nag-research sila ukol sa marka ni Zagan at iba pang makakatulong sa kanila para mas maintindihan ang Sacred Swords, at nagbabaka sakali nga itong si For na mahanap ang kapangyarihan para matalo ang Sacred Sword users na nais nitong paghigantihan. Sa gulat ni For ay bigla na nga lang lumutang sa likod niya itong si Raphael, na ayon sa pagkakaalala nito ay siyang pumatay sa magulang niya, kaya wala nang ang patumpik-tumpik na dinambahan ang nasabing knight, ngunit sa kasamaang palad ay mas mabilis ang bunot ni Manong ng kanyang espada, buti na lamang at biglang dumating sa eksena itong si Zagan na siyang hamarang ng atake ni Raphael. Kasama itong si Barbatos na nagrereklamo at ginawa na raw siyang personal na pangkamute nitong bida natin. Di naman makapaniwala si For na nandirito si Zagan, at maluhaluhang sinabi na trinidor niya raw ang bida natin kaya nagtataka kung bakit nandito raw ang binata. Napayakap na nga lang si For sa tatay-tatayan niya habang sa isip-isip naman ni Zagan ay buti na lang daw ay umabot siya kung hindi giniling na dragon na sana itong bata. Maging si Neffy ay lubos ang pag-aalala habang nasa kabilang dulo ng portal ni Barbatos habang sinigurado naman ni Zagan na okay nga lang daw itong si For. Sabay bilang ng atensyon kay Raphael at makikita nga raw nito ang hinahanap nito. Tinawanan nga lang ito ng knight habang si Zagan naman ay ipinabatid na anak niya raw itong si For, kaya umanda nga raw ang matanda sa roromansahin nitong mga atake niya. Aba-aba sa payat at mong yan lakas mong mangbanta, sige ibira mo bata. Paghamon naman ni Raphael. Walang ano-ano'y nag-super saya na nga ang espada ng knight, na lubos kinabahala ni Zagan at tila winawalang bisa ang spell sa paligid nito. Dito ibinido na nga ni Tanda ang kanyang espada na nakapatay na raw dati ng isang archdemon gamit ang Flames of Purification kung saan tanging tunay na wielder ng Sacred Swords lamang daw ang nakakagawa. Buisit sabi ko na durudamanyo yang matanda na yan. Sabat na nga ni Barbatos sa tabi habang si For naman ay nag-aalala at bakit daw tila nagalit pang lalo ni Zagan ang knight sa tila may kalakasan nito. Diba sabi ko sa'yo tuturuan kita ng tamang paghihiganti, at ang pagpapalabas ng tunay na lakas ng iyong kalaban sabay pagdurog nito ay siyang tamang paraan ng mabaliw-baliw ang mga ito pag natalo, paliwanag na nga ni Zagan kay For. Wala na ngang nakapigil sa pagsalpukan ng dalawa. At dito lubos kinagulat ni Raphael na wa-epek ang espada niya sa ibinirang spell ni Zagan, na todo ibinida ang mga bagong tuklas niyang karunungan mula sa hinilili niyang archdemon na si March Osias, na maging ang Purifying Flame Super Saiyan Chuchu espadang araw ni Tanda ay walang pan-apat. Aba-aba, riribat ka pa talaga, ika na nga lang ni Zagan ang muli na namang lumusab ang muntik masubsob na knight, at paulit-ulit na ngang nilusob ang bida natin ngunit sadyang wala itong epekto sa pambihirang depensa ni Zagan. Abat ayaw din talaga papihil ni Manong Knight mo at muling lumusab, ngunit ayon tumilapon lamang at sumubsob. Lubos na tuwa na nga itong si For sa mga nasaksihan ngunit sadyang may kakunete ng Dragon Slayer at nagawa pa ring tumayo. Samantala, kay Neffy na nga nalaman ni Chastili ang mga pangyayari kung saan to the rescue itong bida natin kay For at kalaban ang kinatatakutan niyang knight na si Raphael. Ngunit di malaman kung ano ang gagawin kaya nagdrama na naman kay Neffy. Kung susundin niya raw ba ang puso niya na makipaglaban sa tabi ni Zagan o ang sinumpaan niyang tungkulin na buong buhay niyang pinangalagaan. Sus dami mo namang ibas sa tingin ko naman alam mo na ang sagot dyan, simula pa lamang nang magkakilala-kilala tayong lahat, medyo nakaramdam pa nga ako ng pagseselos noon dahil akala ko ako lang ang nakakaintindi kay Zagan, pero syempre masaya ako dahil gustong sabihin lamang noon ay may mga taong nakakaintindi sa kanya, ika na nga ni Neffy sa dalaga. So ano okay ka na ba? Tanong na nga ni Neffy kay Chastili. Kinagulat na nga ito ng madramang dalaga at kino-comfort daw pala siya ni Neffy, at bakit grabe raw ang pag-intindi nila sa kanya. Syempre friends tayo, sagot na nga ni Neffy na kinahappy-happy na ni Chastili, na nalinawan na sa kanyang gagawin at nagpasalamat kay Neffy sabay rekta umalis patungo kila Zagan.
Samantala, balik kila Zagan naman, kung saan iba din talaga ang tuhod ni Manong Knight mo at lalaban Perrin, at dito napansin na nga nila Zagan ang agarang paggaling ng mga sugat nito at napagtantong tila totoo raw ang usap-usapan ukol sa kapangyarihan ng pagkain ng dragon. Congrats 4, mukhang may katibayan ang matandang ito, kaya may oras ka pa mag-isip ng paghihiganti mo. Ika na nga ni Zagan sa anak-anak kanyang gigil na gigil sa matanda, at nagpakilala na nga na si 4, ang anak ng Sage Dragon na si Orobas, na pinatay nga raw nitong Angelic Knight na kanilang kaharap. Lubos kinagulat na nga ito ng lahat at di inakalang si 4 ang anak ng Legendary Dragon na si Orobas, na kilala sa walang humpay na pagtulong nito sa mga tao gamit ang kaalaman nito, kaya tinaguri ang Sage Dragon na si Orobas. May pa-flashback pa nga si 4 kung saan isang araw daw ay tinawag ang kanyang airpat ng isang grupo ng mga Angelic Knight, agad sumama naman daw ito ngunit di na nakauwi, na lubos pinag-alala niya raw kaya makalipas ang 5 araw ay hinanap niya na ito. Sa kasamaang palad ay malamig na bangkay na nito ang nakita niya, kung saan isang sacred sword ang nakatisak at isang duru-demonyong lalaki ang inabutan niya na iniinom ang dugo ng airpat niya. Lubos nang hina na nga itong si 4 sabay nafel sa lupa habang nag-iiyak. At sa kabilang araw ng tulong at kabaitan na inialay ng kanyang tatay sa mga tao ay ito pa ang igaganti ng mga ito. Mga traidor kayong hype kayo, panggigigil na nga ni 4 dito. So anak ka pala ni Orobas, edi sundan mo na siya kung miss mo na, sabay biglang pag-atake na nga ni Raphael sa nagdadramang bata. Agad na pigilan naman ni Zagan ang pagdamba nito ngunit ayaw talaga paawat ni Manong Raphael mo at muli na namang binanatan si 4. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa ng makarebat ng atake ng bata, ngunit sa kasamaang palad ay tila nagising nito ang natutulog na bantay ng kastilyong kanilang binaybay. Dumating na rin sa eksena si Chastili, at tumigil na nga raw itong si Sir Raphael. Nabahala naman si Zagan at ano raw ba ang ginagawa ng Dragon Slayer, bagamat wala naman daw siya paki sa kung ano ang layo nito ay di raw niya maatim na labanan ng isang taong tila nagmamakaawa ng mamatay. Nagulat na nga sila at ano raw ang ibig sabihin ni Zagan, ayon naman sa ating bida ay napansin niya raw ang pagbabago sa kalaban nang marinig ang pangalan na Orobas at tila biglang nawala ang pagnanais na pumatay. Maging si Chastili ay natigilan ng mapagtanto na marahil si Sir Raphael daw ang misteryosong lalaki na nagbigay sa kanya ng sulat. Bago pa man makapagpaliwanag ang Dragon Slayer ay bigla na nga lang nakaramdam ng isang pangmalakasang aura itong si Zagan, at siyang tunay nga mula sa kung saan ay lumutang ang isang dambuhalang golem na ayon dito sa ating bida ay marahil minodilo mula sa isang demon at naglalabas ng duru-demonyong miasma na nagdidrain daw ng mana mula sa paligid nito, na lubos kinabahala ni Zagan dahil apektado silang lahat, hanggang sa mapagtanto na nga nila na ito ang bantay na golem kanina sa may papasok at isa sa mga legacy ng yumaong archdemon. Nataranta na nga sila Barbatos, ngunit sa kasamaang palad ay maging ang crest na minana ni Zagan sa dating archdemon ay waepek sa kaharap na kalaban. Sa gulat nilang lahat ay bigla na lamang bomb iron ng atake ang golem na rekta nakatutok kay 4, ngunit dito mas kinagulat nila ng harangin ito ni Raphael na tila ba binuwis ang sariling buhay para sa batang lubos ang panggigigil sa kanya at naiwan na ngang nagtataka sa kanyang ginawa. Sa kasamaang palad ay kinuha na ni Papa God ang isa sa mga braso nito. At dahil nga sa tinarget nito ang anak-anakan ni Zagan ay todo-todo ang galit ng ating bida na binirahan ng pangmalakasang atake ang dambuhalang golem, na siya nangang nawasak sa isang sapak lamang. Nang masigurong okay lamang si 4 ay rekta tinanong na nga ni Zagan ang Dragon Slayer sa kung bakit nito isinakripisyo ang sarili para kay 4. Ayon naman sa Angelic Knight ay ginagawa niya lamang daw ang kanyang tungkulin wala nang iba pa at wala nga raw pakialam ang binata sa ginagawa niya. Pinabatid naman ni Zagan na halatado naman daw si Tanda na may dahilan nito sa mga paganap nito, at may mas malalim na rason sa ginagawa nito, at nakiusap na nga ang ating bida na sabihin na nito sa kanila kung ano man ang istorya nito. At syempre bago yan pabanat na rin po muna ng like at subscribe natin dyan mga lods, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.